Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa saan ba ito? Manila Bulletin. Tungkol ito sa pamamaalam ni Congressman Abante at kanyang paghabilin sa trabaho sa Quadcom. Di ba isa siya sa mga chairman sa Quadcom? So, makaawa siya sa mga young guns. Take charge, young guns. Ipagpatuloy nyo ang magandang nasimula ng magandang mission ng Quadcom. Something like that. Ito po ang title ng Ipinaubaya na. Abante asked young guns to take over Quadcom by Elson Quismorio, published June 10. Ngayon, okay. Outgoing Manila 6th District Representative Abante is leaving it up to the House Young Guns bloc to continue the work of the Quadcom in the 20th Congress. Okay? Abante, one of the 4 co-chairmen of the Quadcom, made this appeal of sorts during the 15th and final hearing of the mega panel on Monday, kahapon, June 9. The current 19th Congress will adjourn sine die on Wednesday, June 11. Sabi niya, the importance of the Quadcom's mission statement wasn't lost on the Manilas alone, who won't be coming back when the House reconvenes in July. So ito ang kanyang statement. I would even believe that the President is even watching this Quadcom hearing right now. Do you know why? Because he would like everything to be done with, pantay kayo ha, nakakano, with, sabi niya, transparency, honesty, and incorruptibility. Wow. Agree ba kayo? Nang ginagawa ng Quadcom is with transparency, honesty, and incorruptibility. Kayo nang bahalang humusga. Masarap, magandang pakinggan, but sa katotohanan, bahala na taong bayan na humusga kung incorruptible ba sila. Sabi pa niya, I would even suppose that our good speaker, Martin Romualdez, is watching right now. Why? Because the Quadcom was formed, Mr. Chair, to be able to address these nagging problems in our country right now. Ano ba yung ng Quadcom? Pogo, peace and order, war on drugs, ano pa? O anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Sige nga. Ano ang concrete accomplishment ng Quadcom? Ang ano nila is legislate laws or amend laws. Ano ang specific na batas na na-amend nila dahil sa Quadcom? Meron ba? I'm sorry, wala akong alam. Ano ang bagong naipasang batas na nagawa ng Quadcom dahil sa 15 hearings nila? Meron ba? Correct me if I'm wrong. Paki-comment naman. Ang alam ko lang na ginawa nila is nag-submit ng final report o initial report and final report. Tapos, ang pinupunterian nila ang mga Duterte. So, yung initial report nila noon, partial report, sabi nila, kasuhan si Duterte. Kaya siya daw ang utak sa mga krimen sa Pilipinas. Anong nangyari? Nakasuhan ba? Mas maganda na lang sana magpasalamat pa ako sa Quadcom kung dahil sa recommendation nila, inaksyonan kagad ng executive or whatever, inaksyonan at sinampahan ng kaso at dito ngayon lilitisin ang mga alleged na violations ng PRRD administration ng war on drugs. Mas maganda sana yun kaysa itong ginawa nila na dinala nila sa The Hague, Netherlands. Di ba? So ano ang nagawa ng Quadcom, be? I'm sorry, wala akong kitang yung pera ng taong bayan na nagasto sa 15 hearings.
Okay. Apat man silang chairman. Abante, outgoing na. Si Congressman Robert Ace Barbers, chairman din siya. Wala na, misis niya ang pumalit. Congressman Dan Fernandez, wala na rin, natalo. Congressman Paduano, I don't know, natalo pa o hindi na siya nominee. Ayan, kaya lahat ng chairman ng Quadcom wala na. Kaya ito ang panukala o request ni Congressman Abante, sana may papalit sa kanila, mga young guns. So, sino yung mga young guns? Ayan na, sina Congressman Zia Adjong. Yon, yung mga pinangalanan niya sa Lanao del Sur. Congressman Lordan Suwan sa Cagayan de Oro. Yan yung mga pinangalanan. Sino pa? Nandyan si Congresswoman Luistro. Sino pa? Congressman Ortega ng La Union. Yan ang mga pinangalanan niya na posibleng mag-take over sa Quadcom. Kaya lang yung overall vice chairman si Congressman Acop, nandyan pa rin. Baka itong si Acop na kung ipagpapatuloy nila. Wala namang mga Duterte. Sino pang iimbestigan nila na nandun naman sa The Hague, Netherlands, si PRRD? Si BP Sara or si Senator Bato? So, bring it on. Sige, ipagpatuloy nyo. Mag-open ang 20th Congress. By all indication, ang speaker, si Martin Romualdez pa rin. So, anong aasahan natin? That's no change. Ganun pa rin. Tutuloy bang AKAP? Tutuloy bang TUPAD? Tutuloy ba ang AIC? So, ano? Wala nang legacy ng 19th Congress na matandaanan ko, kundi ang pamimigay ng ayuda. Kaya nagiging ayuda nation na tayo. Na katulong bang ayuda? Sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng mga pobreng Pilipino. So, mga kababayan, at Akbayan Party List, impeachment trial now. Follow the Constitution. Yan ang sigaw ng mga Akbayan, mga kababayan. Impeachment trial now, now! Impeachment trial now, now! The voice of the people is the voice of God. Ang sabi ng survey, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Ano ang ibig sabihin? 8 sa bawat 10 humihiling ng impeachment. So ano ang kinatatakot nila? So bago po natin tawagin ang susunod na magbibigay. Nanatokhap na ang mga kababayan! Huwag hayaan patuloy! Tokhangin ang kabang yaman! Ang susunod na tagapagsalita ay si Kasama